Mga kaibigan, mula po sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 17. Sapagkat dito nahayag ang katwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga tugang, ganap na hong 7:39 ng pagkaga. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga, mga tugang. Aldaw po kita ko dyan in... Aldaw po kita ko dyan in Martes. Petsa 23 na po kita, kadbulan na Abril. Hali po mga Dabarkads, digdi sa Bicol Broadcasting System, BBS 91.9. Digdi po yan sa Basilica Drive, Balatas Road, Naga City. Ako po si Benji Rivera, ang regular po nitong nakakaibanan from 7:30 to 9. Kasama niyong bumabangon, gumigising. Kaibanan ta ang mga Banat Patrol. And syempre ang Banat Brigade. Sa newsroom, mga katropa, kaibanan ta si Boss Junil Cuba. Sa technical po, mga tugang, si Boss Ariel Camarote, saka si Boss Stephen Fabis. Good morning. Nako, maglikay po kita, mga tugang, kasuugma ang sabikan pag-asa, mga Dabarkads. Tig-post ko na sa sakuyang Radyo Banat Facebook page, mga tugang. Pwede kitang makamati din na 45 degrees Celsius, ganyan pong aldaw, mga kabanat. Ano po? Dyan po sa Pili, Camarines Sur, mga kabanat, sabi po kan pag-asa sa latest, mga Dabarkads, ganyan pong aldaw, mga tugang, mamamatian ka na Camarines Sur, particular na po dyan sa Pili, ang 45 degrees Celsius, pare ko eh. Ano? Ay, nako, matinding init po yan. Kundi po ko napapasala sa ibang probinsya, may kaparehas kita, pero pinakahalangkaw ang Camarines Sur, pare Stephen. Nako, ano? Yan po, mag-ingat po, mga tugang, ano? Magtaga-ingat. Magpasiguro kita din na pirming tubig. And iwasan magparaluwas din udto. Mga alas 10 hanggang alas 3 na po, mga kabig, mga kabanat. Likayan ta po yan, mga oras na yan, mga Dabarkads. Ano po? At matindi po ang mamamatian ko dyan. Sigud po sa heat index, mga Dabarkads. Sigud po sa heat index, 45 degrees Celsius. Ang pwede tang mamatian ko dyan pong aldaw na Martes, digdi po sa Pili, ano po, sa probinsya kan Camarines Sur naman. And sa mga bareta pa po ko dyan, aldaw, mga Dabarkads, may rollback kita, mga kadiesel. May 99 centavos. Naku, dahil na pigustong piso. Dahil natin gustong piso, mga nasupog pa, ano? Nagkahiyaan pa, mga tugang, nagkasurupugan pa.
Mga ka-diesel, mga manong, driver, mga tsuper, mga pogi, mga bossing, rollback mo dyan, diesel. 99 centavos. Dahil pag ginibong piso, sopi, ano? May rollback pero sa unleaded, may increase po ang mga ka-unleaded na mga tugang, ano? Kaya iyan po ang pwede mag-full tank, pwede. Magtaga-karga na kita dyan. Pambihira ni partner, 99 centavos. Ay, good morning sa Dabarkads. Kabanat ki Boss Eric Bugs, neighbor, good morning. At sa kong mabuot, very humble na neighbor, good morning. Araw mo, neighbor. Araw mo, winalat ko sa Kuya Berlina ko yan na aga. Sabi ko, magamit ko ta kung Berlina. Gagamitin ko ta si Berlina ko ta, sabi ko mainit, saka makarga kitang diesel ko niyan. Pambihira amay-amay partner, si neighbor ko, nag-aanggot na si parkingan niya, pinarkingan. Ay, nako. Pag-araw po kaya nahihiling din ng mga dahil naman po sakop kan na tinampo, kan pampublikong tinampo. Dawa po mayong gate. Dawa po mayo pong nakabarandilya. Pag nahili po nindong dahil naman po sakop kang tinampo, public, private po yan, ay pambihira. Kaya sabi ko, mamotor na lang ko partner, ta sigurado pagpuli ko yan alas 9, sigurado boss ay Boss Stephen, may nakapark na rin duman sa parking kung tarot. Oy, ayusun daw po ini kang Naga City. Bago kuta nagparapang wheel clamp ang syudad. Lalong-lalo na po ini may mga pasyente sa Bicol Medical Center. Nakamotor, nakahabal-habal. Sa inta po papaparkingon iyan, mga kabanat. Kaya sabi ko, tagilid bang congressman ni si Nilson, si Mayor. Maanggot sa imo, Mayor, ang mga taga-Kalaman, Kalabanga. Si may mga pasyente po dyan sa Bicol Medical Center na mga taga 3rd District. Ay nako, pinapawheel club po yung mga yung mga motorsiklo, mga habal-habal. Kung sa bagay kasi, yan pong tinampo kasi na yan, Hospital Road. Gamit po yan para sa mga emergency cases. Diyan po nagagi yung mga ambulansya. Diyan din po nagagi yung fire truck. Kung di ako napapasala. Tapos wala to yung parking. So, talaga dapat linigon po yung kansyudad. Ang hapon, saan po nindo ililipat yung pong mga motorsiklong yun. Ang problema man po kaya digdi sa may mga nakamotor, mga naka-auto, dahiling na po nindong wheel club area, dahiling na po nindong bawal mag-park, sana po nagpahatod na lang kamo. Kung mapuli na kamo, magpasundo na lang kamo. Kasi halos araw na po kayan talagang sitwasyon sa Naga City. Kung kamo po may trabaho digdi sa Naga City, may laong kamong alas 8 hanggang alas 5, may dara kamong auto. Kung maray po ang kumpanya nindo, may sadiring parking lot. Kung maray po ang pigtatrabahuhan nindong kumpanya, may espasyo para sa parking space. Walay. Papalo yan, 8 to 5 alaog mo sa trabaho. 12 oras. Yung sasakyan mo, yung Fortuner mo, yung Vios mo, 8 oras din na nakatiwangwang. Nakigamit kang parkingan kan iba, sayang po. Taga-adjust na lang po si may mga sasakyan. Pwede ba makiulay na, Noy, magbata kang amay, tas aga, ihatod mo ko, ika mag-drive. Pakatod mo sa ko, balik ka sa araw, park mo nga. Pwede ba baga-araw kayo? Parang Stephen, ang problema man kaya ang iba, nakatiwangwang na yung auto mo dyan, araw mong bako mo man parkingan, kung bako ka talagang hudas. Nakaka-perwisyo po yung ibang mga motorista, partner. Kaya ang probinsya, gulping mga lote dyan sa may Bicol Medical Center. Abo makiulay ni Mayor sa probinsya, kung di gusto ni Mayor, iwalo ng probinsya.
Ay, totoo po, kadakol pong anong mga lote na pagsasadirik ang probinsya dyan sa may BMC. Dahil pa po gamit kang probinsya, ang problema lang, pagpaparapasarara ni Mayor. Pwede ba kakaulayo ni Mayor si Governor Gob? Kami digdi, pakaray po kami kan mga tinampo, yung mga no parking. Igwa ka pong lote digdi ang province. Baka po pwede magamit ka syudad, no? Di ba? Parkingan po. Ahmo ni Mayor. Ang gusto ni Mayor, iwalo na province. Ano ba yan? Oras na mga tugang, 7:49 na po ni pagkaaga. Ratsada Barreta, kita kay Banat na po ang mga Radyo Patrol. BBS Banat Patrol. Aramon ta ang report ni Boss Okay Esminda Paricoy. Good morning, pasok! Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Salamat, paring BG, bari na pagkaaga sa imo, sa rin sa mga parantabay. Mag-ingat sa Kasulo. Takasubanggi, sarong Kasulo ang nagbungkara sa sentro Kanaga, tabi paring BG. Ining, Gami Plus merchandising. Saan yan? Sa sentro, itong kataas kang Romero Building. Baray na lang. Mga bakalan yan kaning mga plastic, mga Bako. styro. Bakalaning mga mani, mga beans, munggo, mga ko yan. Atong suya beans. Okay. Yan mga. Nadamay, ano pa mga tindahan? Sa second floor. Okay. Sa second floor. Mhm. Mayo nin tao pare pinji, alas 7 kasubanggi. Dahil mada nag-i-star dyan, pinubukasan lang pagka pag mabukas na, sa atin sa second floor nagapon ang Kasulo. Nakaulay ta si SFO1 Marlon Yap, kaso bago, mismo sa site, nagkakaiwas ni daning inspection. Every time nga na nag-speak kami ng typical sarap yan ni Singa na kung ma-stock kami yung pagkapanahon na maray na masin paano at least makaari ang buong tao sa mga ay. Gusto pang pag naog pinigi talagang paano siya ginagaypuan ibang kirilipat sa mga ibang talagang sa plastic ini siya ang tingin sa nasulo. Pero kung sa mga kahon ko, sa mga pagpapabakan ng mga products, mga dulce, mga tubig. Kaya subang medyo nagka-kurin kanita. So, dahil talaga si Rosano Gulbis yung sakil bago pa sila nakabot sa taas. So, may RPM, expect na pala, hindi pala po nagsunod. Ano po actually, nagsusurulo din sila. Ang lang kaya, minsan, dahil ako sure kung pirang beses na deliver ang mga nila sa sarong simana, pag nag-deliver yan, natambak ulit. So, minsan, pag na-agihan mi, in-inspect mi sa sarapian mi, o paano ka na naman, bawasan mo. Inaaralan mi sa sarapian mi. Pag sa na-comply din. Pero after ko yan, syempre, minsan, isang taon baga, sa kong business mo lang maagihan. So, ayan, Biggie, nagluluwas sa supply, sa itong stock, nagpuunan na Kasulo sa sobrang init. Sa intero na ang halos maagi ang tao. Tagilid na sa kanakul-dakul na supply. Ang tagilid ng truck. Tagilid na ang tao malao. Permi na ang paano ni supply. Kaya, piktuyaw na pala niyang kaito kan na fire. Ngayon, pawasan ngayon nito ang stock ngayon nito. Tagkrapi na ngayang init. O pagpatani na kang Bureau of Fire, nagkaigwa ng Kasulo sa second floor. Maray na lang parang may firewall. Sa kunday ng firewall, dakol ngayang madadamay. Si say may sadiri kayang partner?
Ita pa na ko si may sadiri, si Pangaran. Yung Mayo po niya na mga pagkakit. tindahan din mga piglulutong mani, Mani, munggo, soya bean, mga beans. Itong tapos ng klaseng So, beans. ano yung Hindi rin coastal, basa ko niyan. ano ang coastal kalayo? Ito ang pigbabalikan nga ni kunyang ka Bureau of Fire. Kaya lang, dahil nag-abot si May Sadiri, dahil pa nag-abot si May Sadiri, dahil mabukasan ta nakandaduhan. Yan ang, ano yan, pigbalikan Dahil mabukas ang ka Bureau of Fire. Oo, dahil mabukasan tama, imbestigar giraray, at kasubangki, pig ano nito na maapula muna si Kalayo. So, kunya na pagkaaga, hiling ta nagpuriyat na mga mani sa luwas, mani. Di naman nagkaruluto si Mani. Dahil karulo, garo nga hiling ko, nagrulo, garo matarambo. Garo matarambo na yun eh. Maray na ng partner, dahil nadama yung ibang mga establishment dyan. Pasalamat kita, may firewall ang ibong-ibong. I mean, Romero Building, may firewall. Okay. Pining kataib na building, may firewall. Yes, Masinda, Kadaklan dyan, partner, o ka, mga bodega na yan. Mga negosyanteng Chinese, mga Filipino-Chinese. Solo na ni paring Benji, ni, itong luma ng building. Naman, mga luma ng building ang Luma niraw ng building. dyan. O kaya, sinda lang ang kuya na nasulo, maray nila si mga pagtaraib, di nakadamay. Yeah, very good, very good. So, yan ang follow-up report. Alis ako location, Oscar Smeda, Basta Barreta, sigurado. Okay, salamat Mosoka. Sinangyaring kasulo po yan mga tugang kasubanggi dyan sa Sentro Can, Naga City. BBS Banat Patrol! Iba na naman pati isiisip kan mga taga-Naga. Ang huna garo paring Stephen ang nasulo Naga City Public Market. Nasulo ngayon Naga City Public Market. Iba na naman si isip ng iba. Baka kandidato kaya si Mayor Congressman. Hindi man mga bugok man mag-isip man na ning mga bisit. Ano bang koneksyon ni Mayor Ligasyon ng mga kandidatong congressman kung masulo ang Naga City Public Market, mga bugok? Mga bisit. Ang sabi, dahil pa nga ni Arab, nasusulo nga yung market. Ay sabi ko, madalagan ko ta ako. Kaya lang, ano nga yung partner? Ito pala yung Romeros. Garo nga yung nasulo nga yung market na madalagan yung congressman si Mayor. Ano ba yan? Oy, sa mga taga First District, may ay pambihira. Ano ba yan? Di ko aram kung good news ini, bad news sa mga girls. Di ko aram kung ini good news o bad news sa mga girls. Kaso banggi partner. Congrats ko si Congressman Hori. Congressman Hori, nag-post na siya partner na siya po already taken. Ang sa tuyang hubin, mabuot, soltero, na congressman po dyan sa First District, mga kabanat. Congressman Hori, nagpahayag na siya po engaged na sa iya pong haloy-haloy ng girlfriend. Wow. Raping text ko si Ma'am BGH. Tawanan akong details kaning engagement ni Congressman Hori sa kakansaya pong long-time girlfriend na si Cheska. Yan, Cheska. At sa totoo, kinilig ako, partner. Nag-propose na si Congressman Hori. Will you marry me? Wow. Pati ka, partner eh. Oy, ang girlfriend ni Congressman Hori, beauty queen. Beauty queen, Alangkaw. Ayan. Congrats sa Congressman ka na First District. Congressman Hori. Garo ang mga mayor sa First District, sarabay-sabay mapatarahing tuksido, tagabusda ka mo, abay. Gabusda abay ang mga congressman, ang mga mayor sa First. Yan. Ay, kaya ang mga girls, dahil nakamuma, mga girls, yung mga nagnanasa kay Congressman Hori, at may namumuta na ang satuya pong congressman. Pero minyan ni karakaibanan, kay itong sona ni Presidente, kalsona ni Presidente, kaibanan niya di ba? Habo lang kaya kung i-chika, habo kung i-marites ni Ma'am BGH.
PM ko si Ma'am BJ, sabi ko, ma'am, anong latest? Pig forward niya lang sa ko yan. Engaged na. Wow. Congrats kay Boss Hori ha. Kay Congressman Hori Bata. Ano po? Ano siya? Engaged na. Already taken. BBS Banat Patrol! Aber, ko ang linya ni Tito Yetbo. Tito Yetbo, good morning. BBS Banat Patrol! Salamat. Location ko, sabi ko kibuso ka, panga kita ngunyan. Duman ka sa location, duman sa lugar kung saan nagkasulo, asin man, igdi man ako sa Bureau of Fire and Protection. Yan ang gusto ko sa mga pang-iriba kong mga nasa field. May initiative. Initiative, ano? Pagkaigwa kita ng mga inisyatibo. Na inapaghalato na sugoon ni Boss Junil. Araw kan dati, araw kan inaasahan. Dahil pa nagpaluwas ng pahayag ang Bureau of Fire and Protection. Sarado pa da kaya, partner. Ano na kung nangyari? Sulo ngayon. Ay ako siyempre, alam ko na kung maiglikon, mayong kasulo. May kasulo kaya, duman sa Igualdad, interior, sa mga building, Yes. mayong man nagka-daramay, sa pagtarayin. Actually nga, dahil mo na kami mapaluwas ng informasyon ongoing nga. Sa idag po nagkalayot, tako niya bagayet, sa mainito magsalaw ka harong. Kung kamo po mga nagcha-charge sin cellphone, ako nga liit, napatayin lang ko doon sa ref ko, mainito pala lang likod ka Mainito yung gilid. Iyo. Itong pisngi. Correct. Talagang matita na mainit. Paano kung mag-overheat yan, partner? Mainit ang panahon, sasabayan pa kan init kang panahon, tabi, Dahil man ata malikot ang laog. Shit. Ining mga malulumoy na piyesa, may mga plastic yun di ba? May mga plastic din yan sa Mga likod. asbestos man kaya kadaklan dyan, mga asbestos itong fire ko yan. Igbabaga kita yet mga kababayan na ang pigigibong pangpalangkaw sa rep, styro. Iyo baga, kababang ref. Si styro, kan binakalid ng rep, na pighalita, pangpalangkaw. Iyo baga. Ay, nako, delikado po yan. Kaya, ko yan, karganing yelo ang rep, tanganing pag nag-init, may makontra. Nalipot sa laog. Ay, kung magkamang na duwa sa wire, ikama na. Saka, ang mga Pilipino bagayet, ang mga Pinoy, ang rep, piktatay ang bado-bado. Kinakaragan ang mga bado-bado. Ito mga suksukan ng resibo. Ano pa ba? Nakabitay-bitay sa rep. Ang mga Pinoy, ang mga TV, papatayan yung bado-bado to, kakaagan ng bado-bado. Ang mga sala, ang mga supa, kita nga niya ako ay pinaparaksik kong mga para-plastic na yan. Ang iba yun, kinakaragan na yung mga bado-bado. Kinigibong nini-nini. Ang pinag-aanat ko niyan, Bureau of Fire, itong mga fire investigator, dahil sa mga kapaluwas ng kuya, ng informasyon, tabahad nga magkaigwan ng sarabatan kan mga pahayag. Ang dapat na ma-interview kung yaon na itong mga fire investigator, sila makakapagsabi kung sa inagapo ng kalayo, anong gilikanan ka na kalayo, basta ang sabi ka na kaulit niya na sa membro ka ng Bureau of Fire and Protection Naga, basta nga para sa mga kababayan mag-ingat na sana, maglikay, pakasigurohon na kung mahali sa harong, dapat i-unplug itong mga electric fan. Yaw ka dyan, partner, sa bureau. Yaw ka sa bureau. Yaw ka sa Bureau of Fire. Hanap na dyan makakaulay. Tabako lang po mga residents ang dapat maglikay. Hindi mga residential, bako lamang po itong mga may mga sa diri ka na raw. Kundi, ini bagayit mga bakalting lote. Yung grass fire. Tinatambakan ng basura. Di ba? Tapos, Piet, saro pa sa Bareta Bagangon yan, ini Mount Asog. Si Mount Asog, masulo. Tinirakan kalayo kasulod. Pangtulo, ini mga nakapark sa niya sa airport na mga auto. Nagpoon sa grass fire, kuminamang, ay kasurol o si kadakul-dakul na auto. Ayun baga. Iyo po baga, kaya dapat, ang dapat gibuhon, kan mga may sadiri kang auto, ini bagayit mga lighter, perfume, mga alcohol sa loob kang auto,
tapos mababalago niya, grabe ang init, nasabog po yan. Ma-flammable yan. Yan. Ano po ang dapat gibukan mga abay sa dirikang auto tabi parikoy? Ano? Oo. Ay, nako. Minsan nag-i-stack dyan ng alcohol. Iyo, arog sa alcohol. May mga May mga kulon. pahamot. May pahamot. O, iyo po baga. Kaya, kailangan ko ligdi sa anagang kabakanti pang lote na tinatambakan ng basura pagkatapos may pag-agi man na mga layas na aki, susubsuban. Kaya makaramang huli sa alang na ang mga duot, makaramang na yan. Dahil namamalis yan na nakaabot na sa mga buildings, mga harong na giniganan ka na kasulo. Arasya na tabi, malog kita sa opisina kan Bureau of Fire Protection, tayong mga yaw kay di sa luwas, mga raso. Bisit. Dahil sila pwedeng magtarap. Alapon mo sa kuyang amigong si SFO3 Pumpuso. Ayo, tama. Si Sir na Pumpuso. Si Batch Mulantig. No. Di ka lang bigla mag-crowding. Ay, makuragrit man yan. Ay, ito. Pero Rachel, babalik kita sa Boyet Padar. Okay, salamat Tito Boyet. Halip po makatugang dyan sa Bureau of Fire Protection. BBS Banat Patrol! Grabe. Duman po baga sa national news, mga tugang. Sisay ang mabayad kay itong kadakul-dakul na auto na nagkasurulo. Duman sa parkingan kang airport. Grass fire nagpuon, naglakop mga tugang, mga kabanat. Perang auto po yung mga nagkadaramay. Yung pating mga autong yun, yung mga gamit kan mga nagbiyahe, duman po din Darting Park, mabalik ka halis sa imong biyahe, nahiling mo si auto mo, garo na partner lechon, kapatid. Sisay po na mabayan kayo. Digdi po sa Naga City, kadakol pang mga nakatiwangwang na mga lote, may mga basura, may mga duot. Ang problema, kapatid, partner, saro po yan sa Pigpupo ng Kalayo. Saro po yan si Pigpupo ng Kalayo. Kaya dapat ma-check po yan kang barangay. Ma-check din po yan mga tugang kan bureau. Magtagalibot po ang mga dabarkans na dyan sa barangay para ma-check na po yung safety kan mga kababayan ta. Balikan ko yung mga nakatiwangwang na lote. Sana mahibasbasan si Mayor Nelson Ligacion. Nahihirak po ako digdi sa mga may pasyente dyan sa Bicol Medical Center. May mga kalakawan dyan sa BIR. May mga kalakawan po dyan sa NSO. May mga empleyado po ka Bicol Medical Center. Ang iba man kaya, bakit taga-nagas na naman lang, madararapang auto. Magtaga-motor na lang kamo, tagat-commute, partner, problema po ang parkingan. Ako po nga number 1 ako nabibwisit na dyan ultimo na lugar ko na sa private naman, pribadong naman, ay napaparkingan pa. Kaya minsan na man ko, na susuya man ko dumanbaga sa mga iba man na neighbor ko na iba man urulay ito, utong gate din pikakagalan na gulong, okay man to, tabi sa pinaparkingan. Igwa man kaya na maimot, maisip, bako naman yung dantilan po karagan ng gulong. May purpose. Kung may purpose ng gate mo na natatapaan, arong kaniki Ma'am Jing, Silvestre, ako, nagkagyang gumata, si tubo niya dakan tubig, perming naliligis. Arong naman sa amigo ko pa dyan, sa Binagua family, kay Boss, Eric, pag mga gate naman po, di naman yung parkingan, agian naman yan. Saka yan po baga, subdivision yan. Duman po sa mga parking space, pwede, pero itong mga agian naman gate, paparkingan pa. Medyo makalos naman po. Paano? Mahayo na pong maparkingan di mga tugang sa Naga City, lalong-lalo na po dyan sa may Bicol Medical Center, pigpapara wheel club kan syudad. Gurado ko dyan ang wheel club sa City Hall, motorsiklo. May pasyente ka sa Bicol Medical Center, tios-tios ka lang pagluwas mo pa, naka-wheel club si motor mo. Sa bagay ordinansa po yan, bawal po talaga.
Kaya lang sa po ipapark kan mga empleyado, kan mga may pasyente dyan sa BMC. Ini pong mga bikulo ninda. Kundi man po talaga maiwasan na magdarasin ng bikulo. Nag-ano ng emergency o nag-subling habal-habal, nag-arkila. Halaton mo ngaya ko, o saan mo to ipapark? O. Ang totoo po mga tugang, dyan sa may Bicol Medical Center, iyan pong luti kang probinsya. Halaw, nakulaw pa pang luti dyan kang probinsya. Na dapat, ang mga city officials, makipag-ulay sa probinsya na kung pwede, papagabihan kang syudad, papatagon kang syudad, para magkaigwa po din parkingan man, hindi po mga yaw sa Bicol Medical Center. Iyan po, depende na lang po kaya sa urulay. Kaya alam ba nga nahihilig ko kay Mayor Nilson Ligacion, garawa mo siya makiulay sa mga opisyal kang probinsya, kundi nasasakitan po, pinapasakitan ini mga motorista. Dyan po mga sa may Bureau of Fire Protection. Igwa pa po dyan luti ang probinsya, hindi nga ginigibo bagang hindi ginigibong pambansang pabahay ni BBM. Ay, nakulaw po ang luti dyan ka probinsya. Pwede po yan na gibuon parkingan. Kung magkakaigwala pong maray na urulay ang syudad sa kapwa probinsya. Kaya lang, habuman makiulay ni Mayor. Tag gusto ba ni Mayor? Pagparaiwalo ng probinsya ko niyan, madalagan siyang congressman. Iyan po ni mga tugang ang sinasabi ko. Kung nagtaya lang ko si Mayor Nilson Ligacion, kung nagtaya lang ko siya din tama, dahil siya nagparibong-ribong, nanindugan po siya, kung kisay siya maiba, doon ako, dahil siya kuya nasisibot, dahil siya kuya nagpupulok-pulok na maglaban congressman sa 3rd District. Aram ko po mga tugang, na si Mayor Nilson Ligacion, napipiritan lang siya maglaban congressman muna sa 3rd District, habo na po sa iya ni Leni Robredo. Kung si Mayor Nilson Ligacion kang Naga City, nanindugan lang po, nagtaya, dahil po siya namangka sa 2 ilog. Dahil po siya dyan nagpapalak-palak mag-congressman. Talo. Siya po baga, last time ko dyan pagka-mayor sa Naga City. Kaya lang, habo na po sa iya ni Atty. Lady. Nabasa na po si controversial na surat. Dahil po sa issue sa wetting, issue po digdi sa mga kontraktor, kadakol issue na pigdaklag po ni Atty. Lady, kay Atty. Ligacion, kay Mayor. Kaya si Mayor Nilson Ligacion po kunyan, mga kabalat, no choice, kundi magsapalaran congressman. Saro sa ginagamit, saro po kunyan sa ginagamit na issue ni Congressman Nelson, ining mga haloy ng issue kang probinsya. Nakiki-ride on si Mayor Nelson sa haloy-haloy ng issue sa popularity ni Congressman El Rey, kaya nagpaparakalkal sa mga issue na iyoman ang advice niya kan mga advisor niyang pulungo. Kaya nagpaparataram mo niya si Mayor Nelson, mga tugang, kontra sa probinsya, gusto niya siya pag-urulayan. Standby na po mga tugang, makabit po kita sa KM Partido. Ayaw po duman ang interview ko niyang kay Congressman El Rey Villafuerte. Standby. Congressman, hagadin mo lang po kay kamo ning reaksyon dahil sa roda pong pagtitiripon na ginibo kan Chamber of Commerce sa General Membership Meeting, parang sa mga na-mention kan alkalde kan sa Didaga
ining rason kan pagkaka-delay daw, pagkatenga kang naka-allocate na fundo para sa expansion kan Pili Airport, which accordingly parang ang blame itinataw po sa provincial government of Camarines Sur. Aram niyo po na si Congressman Elroy Villafuerte, as ito kay dating Governor Luis Villafuerte and now Governor Luigi Villafuerte, kamo po ang desidido para ma-push through ang project na ini. Ano po ang reaction, Congressman Elroy Villafuerte? Pwede pong maraman kung si Say po nagsabi kan mo kaputikan na yan po. Sino po nagsabi po? It was alleged na yun po ang ibinareta kan sarong broadcast sa quoting ngayon na sa ligasyon sa sarong meeting ining broadcaster Joe Sabal sa sarong meeting sa Hotel Canbaga member or general membership meeting po kang Nuggets Chamber of Commerce and Industry Congressman Alrison. Resulta Saturday. Init sa boss, maski ka mo makakakumpirmar niyan sa media na ako po sa muyang pamilya, Congressman Miggs, Governor Luigi lang at ang sa muyang mga pag-iribanan ang nagtutulak ng development kan airport dyan sa Pili, no? Ang katotohanan, tuwing eleksyon nga ni, ginagamit yun kan mga kalaban namin laban sa muya na kami lang po ang nagtutulak niya, no? Nakakangalas lang na ngunya na naman maabot na naman eleksyon. Igawa man na naman dyan mga nag-i-epal. Kung totoo po na si Mayor Legasyon, nakiki-epal na naman yan dahil ang pagkaintindi ko dyan, nakaaging pirang bulan nga, papapicture pa yan ng mga Saneda, dyan sa Bicol, nag-update dyan sa airport, na mayaman talaga siyang ginigibo, no? Sa panahon ng 2016-19 sa Ngunyan lang siya na nagkukomenta din sa about the airport. Pero ang katotohanan, hindi naman siya talaga nagsusupport dyan. Pumapapil lang po yan. Ngunyan, yung sa mga statements niya, kung totoo, makikita mo talagang maluyang payo, nakikiepal. Ang rason kaya nadidili dahil sa kaso, init sa gabos, talagang may kaso kasi expropriation baga, dadaan sa korte, di ba po? Correct. Ang korte po, ang expropriation po, power of eminent domain na may karapatan ng gobyerno pa yan dahil for public purpose. So, may kaso yan. Ang kaso po, para ma-determine po ang just compensation kung ano ang ipapabayad sa mga parauma. Correct. Yung mga may sadiri. No? Kasi ano yan ito nakakalungkot na dyan igwang may sadiri, igwang illegal settler, igwang tenant, may subtenant pa. So, dumadami po. Dati ang kaulay lang may sadiri. Ngunyan na kadakol lang na nag-delay dyan, no? Ngunyan, yung sinasabi niya na gusto ang bakalo ng probinsya ng 80 pesos, kaputikan yan. Ang basihan po ng 80 pesos, 2016, yan baga yung assess value ng daga. Ang problema kasi ang mga may sadiri nagbabayad ng buwis ng tax sa 80 pesos or less. Mas less pa nga binabayad nila Sabi nila ang daga namin barato lang kaya inilang ang tax. Pero gusto nindang ipabakal ng alangkaw. So yan ang problema. So kung ako nga ni masusunod yan, edi dagdagan niya ng times 5, times 10 politika to Gusto nila politika. Kung gusto namin magpapogi, di mahalan yan. Kaso hindi naman pwedeng ilangkaw basado sa kung si saya may gusto. Ang korte po ang magdedetermine yan kung ano ang tama na babayadan ng gobyerno basado sa assess, market value. Papag-adalan nila yan. Kasi kung ako lang tatanungin, di bayaran niya ng times 5. Ngunyan, mayo man sa poder ko, o maski si Sir dyan, na doblehin, triplehin yan. Dahil pag dinoble, triple mo ang bayad dyan, baka makasuhan ka naman. Tama Correct. Sabihin overprice. So yan, kaputikan lang yan na mga paepa lang yan. Sa mga mayong masabi, no? Ang dapat, imbis na nagpapa-apple yan si Legasyon, inat sa globos,
Ang airport, mayo baga sa Naga yan. Ang apod baga dyan, Naga Airport daw. Pero mayo baga sa Naga yan. So mayo man jurisdiction yan si Legasyon. Yan. Ngayon, kung gusto niya magsuporta, magsabi siya. Ako nang raraot po siya. Saka ang issue mo niyan kay Legasyon, dapat simbagon niya yung allegation na kumikita siya ng 2% sa 600,000 na daily ingreso ng waiting. O kaya 360,000 a month. Yung baga issue mo niyan, saka yung mga corruption dyan sa Naga City, yan ang simbagon niya. Saka, ako lang, isa lang masasabi ko kay Legasyon saka yung propagandista niya Saan ka nakakita na incumbent mayor, aatras daw, lalaban na congressman? Anong pinapahiling niya? Di maluya siya. Tama, incumbent mayor ka. Kung maurag ka, matibay ka na mayor, dapat sabihin mo sa tao na ginibo mo, maski sila maglaban sa imo, may makakadaog sa imo. Kaso maluya ang daming issue, corruption, mayong accomplishment, kaya magko-congressman daw. Ini lang po ang hamon ko kay Mayor Legasyon, lalo na sa propagandista niya si Cabalang. Di siya pwede magluloko. Kung gusto niya mag-congressman, lumaban siya ng congressman. Di pwedeng atras abante, di ba? Sigurado naman daog man yan. Sigurado kasi kung ang plano ni Legasyon, gagamitin niya ang kwarta ng Naga City para maglibot sa 2nd District, ay kakasuhan po siya. Babantayan po namin yan. Kung gagamitin niya ang pondo ng Naga City para mag-ikot sa 2nd District, ay huhulihin niya yan at makakasuhan yan. At alam naman namin, ano yan, kuripot man yan, sa Naga City nga ni. Diyan ka nakita, ano ba nag-ibon ni Mayor Legasyon, di ba? Alam mo ba, nag-request ang mga taga-Naga na padara yung medical van ng Kapuerte? Wow, sobrang tuwang-tuwa nila. Sobrang kaugmahan ninda, may libreng gamot pa. Nasabi ninda, mayo sindakarog kayan. Mayo nga ning medical ban si Mayor Legasyon na matibay. Mayo nga niyang serbisyong maray na sa serbisyo sa publiko. Tapos sasabihin niya, tatakbo siya sa 2nd District. Maski sa Naga, madadaog po yan. So, ini lang po ang masasabi ko sa mga nangraraot manungod sa Pili, Pili Airport, aram ng taong katotohanan. Yung pinangraraot ninda na kaya raw na didili dahil sa 80 pesos na offer na gusto daw bakalo ng probinsya. Man gustong bakalo ng probinsya yan. May kaso na po yan. DOTR Solicitor General na po ang nagkakaput kayan. Correct. Kung sinasabi ninda kami 80 pesos, ikibo ng DOTR triple, ibo na 800 kung gusto ninda. Tama na Imbes na 80, dagdagan ng 0. Pero mayo man sa poder. Naghahalas na ako, Congressman Digdi po sa Gumuntang considering that Mayor Nelson Legasyon sa Roman po, as isa ding abogado, pero parang itong kanyang propagandista na si Osabal, sinasabi dahil nasa korte yung kaso na malamang nasa korte yan because we have this judicial proceedings na tinatawag nating expropriation to determine the assessed value and for the determination po ng just compensation by the government, Congressman, sir. Malinaw yan. Ang kaso dyan, yung just expropriation. Yes. Yun lang ang kaso dyan. Ang assessed value ka to, 80 pesos. Ngunyan, korte po ang bahala kung ano ibabayad ng DOTR. Tama. Yun yung katotohanan. Maluy yung abogado naman yan si Mayor Legasyon. Mas lalo yung agum niya, napakaluya yung agum niya. Kung mahiling mo sa korte, siging karamayo man. Taog baga sinda ni Osabal sa kaso na na injunction baga yung kaso nila. Kinasuhan ko baga yan. Maluyang abogado yan. Maluya. Talagang lang puro daldal lang aram niyan. Saka nakakita ng abogado, sasabihin na ulang dal sa kaso. Kung may problema sila sa kaso, alam mo kung may problema sila sa kaso, magreklamo sila sa korte. Sabihin nindang mabakal yung korte. Tama da Opo. Dahil yung korte baga ang nag-hear niyan. So kung nababagalan sila, hindi namin kasalanan yan. Diba? Kasi sisihin nila ang korte, nasala. Opo.
Congressman, although alam ko na explain mo na ito before, pero just to reiterate and para po ba ma-recall na natin mga listeners before ko po ibigay sa ating mga sister stations, can you please shed light po talaga, Congressman, kung anong po talaga yung status ngayon nitong sinasabing funding na nakatenga pending resolution po ng court dito sa mga expropriation proceedings, Congressman, sir? Well, ako nga nababagalan kasi alam nyo, hindi lang nyo alam, palagi po kami nagmi-meeting ng Solicitor General at DOTR. In fact, nakaaging bulan lang. Nakaaging bulan na nag-meeting si Governor Luigi sa Sorgen at DOTR dyan sa opisina sa Kapitolyo. Hindi na po namin kailangan mag-Facebook dyan para sabihin yan dahil trabaho po natin yan. Nung mga 3 days ago po, nandyan po ang DOTR, mini-meeting yung mga affected na mga tenants. Kaya nga, isipin mo merong may sadiri. Ang babayaran kasi ng korte, yung may sadiri. At yung may sadiri dapat ang magbayad doon sa mga tenant. Ang problema, hindi lang tenant, may sub-tenant pa, dumami pa. So, mismo DOTR ang na naguluhan dyan. Dumadami ang tao dyan, nade-delay po yung kaso na yan. Pero at the end of the day, korte magde-determine yan, DOTR Solgen na yan, kapot na ninda yan. So, huwag nila kami sisihin dahil kami po ay tinutulak po namin yan at palagi kami nagmi-meeting dyan. Kasi kami po, ang aming pamilya po, may programa for development ng Kamsur at tourism. Ano po sabihin? Gusto namin po mag-asenso ang Kamsur para dumagdag hanap buhay sa turismo, dumagdag hanap buhay sa trabaho, oportunidad at mga negosyo. Ang negosyante turismo, dadami po yan pag may magayon na airport. So, yan po ang programa namin. Hindi kaya niligasyon, nakikiepal sa airport, wala naman siyang programa. Sa turismo, may hapot ako sa inyo. Ano ba ang tourism program ni Ligasyon? Meron ba siyang na-develop na tourism site sa Naga? Wala naman. Diba kami nag-develop ng GOTA, CWC, pinapagayon ng Kapitolyo as a tourist attraction. Alam mo, pumunta ka sa Kapitolyo pag linggo, nako, libo-libo ang tao nandun. Public park kasi yan. Public park, libre. So, doon nag-picnic, doon naglalakaw, bike. Wala kasing ganyan sa Naga, saka sa ibang lugar Kaya, wala sila pong masabi. Alam mo, ang problema kasi, dapat ang gobyerno gumawa ng mga public parks and attraction para ang tao makapag-enjoy ng libre. Tama hindi? Correct. So, yan po. Ulitin ko, ano bang nagawa ni Ligasyon na tourism program? Maski nga yung Plaza Rizal, pangit-pangit naman. Alam mo yun, wala namang magawa dyan. Bulok. Sana man lang pagandahin niya, di ba? So, wala naman siyang na-develop sa Panikwason or something. Wala naman po siyang programa sa turismo. So, yung sinasabing mga paepal po niya dyan sa airport, ano lang yan? Paepal na talaga yan, pabibo. Okay. Congressman, tawag lang po rin pagkakataon mga sister stations na gusto maghapot. Inutong kubla po ang DWEBFM. Siyempre pa sa Rinconada area, yung duman si Papa Benny. Papa Benny, good morning. Yes, thank you very much, Kakamping Frank. Congressman Benny. Emre, morning po, galing dito sa Rinconada area. Magandang po. Okay na. Babalikan niya to si Benny Arachan. Congressman, bigyan ko lang po ng isa pang pagkakataon. How about po yung, nandiyan ka na rin lang naman po, ito po ba kalsada po, lalo sa Sandaya Highway, na ngayon po, yung Kapitolyo ang laging nabiblame po. Particular na, lagi po kayo nababanggit itong propagandista ng Syudad ng Naga, itong si Joe Osabal. Congressman, sir. Well, salamat tinapot mo yan. Alam mo, madali naman kasi mang raot Pero bakit ganyan ang kamugtakan ng Andaya Highway?
Standby lang po mga kabanat, mga tugang, nagkaigwalan po ng technical problem ang KM Partido. Ano po, ang KM Partido po kasi ang carrying station sa Samoyang live interview with Congressman El Rey Villafuerte. Sinisimbag po ngunyan ang mga kahaputan ni Kong, ang mga kahaputan kay Congressman El Rey, manungod po sa mga issue ngunyan po digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ang problema niyan, malala po ang problema kasi may tubig na sa ilalim. Kailangan kumuha ng mas magandang disenyo na magandang drainage, magandang system ng kalsada na kung may tubig ang ilalim niyan at malambot, dapat ayusin po yan. So ang solusyon, dapat maghanap muna ng area na i-reroute. Mag-reroute muna habang aayusin yan kasi talagang babaklasin po yan. Babaklasin talaga yan. Yan ang yung pundasyon po niyan sira eh. Kaya nga palaging sira yan eh. Kasi kahit naayusin mo yan, i-repair mo yan, pagkatapos ng ilang buwan, sira na naman. May tubig po eh. May water stream, malambot. So, kung titignan mo yung nangyari dyan sa may Bigito, sa Limanan, saka yung border ng Sipokot, yun ang nangyari. At palaging sira. Kaya naayos na po yan, inaayos po yan. Yan po ang problema niyan. So kung 3 dekada po yan na baboy po yan, palpak sa under ng isang congressman, hindi po maayos agad-agad yan ng less than 2 years kasi dapat talaga gabaon po yan. At pag ginaba mo yan, walang dadaan, kailangan maghanap ng alternative route. Yan po ang ginahanapan ng solusyon ngayon. Kaya ganyan yan. So yung propagandista nila, siguro sagutin mo muna ng propagandista ni kagaya ni Kabalang, yung issue ng wedding, laban kay legasyon, una. Saka yung corruption sa City Hall. Balita ko, pati si Kabalang raw, nakikisaw-saw dyan sa pag-supply ng gamot. Sa City. Kontratista niya yata. Simbagon niya yan. Dahil pag na-imbuelto si Kabalang at yan si legasyon sa corruption, ay madadali yan. Alam mo ba minsan nagbiyaya ko ng galing Naga Pili Airport papuntang Manila. Nakasabay ko yan si Legasyon eh. Hindi niya ako nakita eh. Pagbaba ko ng eroplano, tinignan ko si Legasyon, sumakay sa isang magarang SUV. Land Rover, 8 million po yun Kulay itim. Sabi ko, wow, ang yaman ni Mayor Legasyon, meron siyang Land Rover na kulay itim. Wow. Ang ganda-ganda, ang mahal-mahal. Bakit sa Manila niya ginagamit? Hindi niya dinidisplay sa Naga. Siguro tinatago niya yan. Ayaw makita ng mga taga-Naga na meron na pala siyang magarang sasakyan. Siguro explain ni Kabalang, si Colonel Legasyon, bakit ang ganda-ganda na sasakyan niya milyones na sweldo ng mayor napakabababa. Wala naman siyang sapat na income para makabili niyan. So, yung nagsasabi dyan, na grabe ang korupsyon sa Naga, dapat simbagon niya yung issue na yan, di ba? Okay. Congressman, try ko lang po ang Rinconada area. Try again, Papa Benny, good morning. Frank, good morning. Kumusta ang signal ko, Tabi, Frank? Loud and clear, Papa Benny. Go ahead. Okay, thank you very much, Congressman Henry. Good morning po. Hali digdi sa Interong Rinconada. Maray naramdag po kanimo, Tabi, Congressman El Rey Villafuerte. Yes, maray naramdag kaninyo, Tabi, sa Into Cabos dyan, sa mga payaba kong mga taga-Rinconada. Opo. Congressman, isa ka po sa talagang hanggang ngayon kinukulit po ninyo ang paglilis na ng COVID allowance na talagang ang tagal-tagal na pong hinihintay ng ating mga frontliners na talaga pong nagsakripisyo, lalo na po nung panahon ng pandemya, na hanggang ngayon po nga sila at hindi pa nila natatanggap ang nasabi ng allowance. Ano po? Ang iba nga po, yung mga nasa barangay, mga wala na po sa barangay, pero hanggang ngayon, nagtataka sila, bakit po hindi pa ito na-release sa kanila, Congressman? Ano na po ang latest development po natin dito, Congressman? Salamat, Benny, na sabi mo yan. No? Alam mo, sa dami kong ginagawa, minsan hindi ko na nasasabi sa tao. No? At talagang pinaglalabang ko yan na ma-release na yan yung hazard pay COVID allowance po na haloy na panahon na maski kadakol issue na hinaharap natin. Ako po dito sa Manila, talagang pina-follow up ko po yan, tanganing ma-release na yan kahit po kan mga tao yan. No? Pero ini sa mga natakapira pang mga pina-follow up ko po,
apwera sa airport, apwera dyan sa mga dagdag benepisyo sa senior citizen. Ang update kayan ay ang aram ko ang Department of Health at ang DPM na nag-uulay na tanganing maayos na yung budget. Kailangan ma-determine na nila kung sisayang dapat tawan, nuarin, kailan. Nuarin at kurano po ang dapat itaon. No? So far, yan ang status kaya na basado sa latest update. Hinahalat pa ng the Department of Health na ma-release kan Department of Budget and Management or DBM sa INDA. At pag na-release na yun sa DOH, i-release na yan nationwide. So yan ang status kaya under the national government yan. At siguro nababasa man nito sa radyo at nababasa nito sa periodiko, sa mga news, social media. Talagang tinutulak ko po yan. So gusto ko lang pong i-assure ang mga medical health workers na meron po tayo, kakampi po nila ako at asahan po nila ang aking full support tanganing ma-remind at ma-follow up na ma-release as soon as possible yung COVID pay, hazard pay. Ang inyong lingkod po ang talagang nagtatrabaho dyan kasama ng aming pamilya para ma-release po yan. Opo, at talagang kawawa naman po itong mga taong ito na kahit kayo alam nyo na talagang dapat maitama po ang pagkukulang nito ng ating gobyerno para talagang matanggap na po ng mga HCW natin ang kanilang hindi pa nababayarang mga benepisyo. Dahil weeks ago, Congressman, naging bisita ang DOH sa session regular ng Sangguniang Palunsod ng Iriga. At parang meron pang hinahanap, hinihinging records po ang DOH para po parang cross-checking na talagang yung makakatanggap ang dapat na makatanggap. Kasi ang balita namin, ang ibang LGUs, Congressman, nako, pati mga elected officials talaga namang kasama sa mga listahan po na talagang hindi naman talaga yung iba naging active po sa kanilang partisipasyon sa ginawa pong pakikipaglaban natin noon sa COVID-19 po, Congressman. Well, malino naman sa sa budgetary guidelines na dapat lang yung mga medical frontliners at yung mga related na nagtabang sa ospital, no. Ang elected official maski nagtabang din diyan, hindi po sila qualified dahil may sweldo na po sila. So sana kami po sa ating probinsya ay mahaloy ng tinama po lista submitted na yan, hinahalat na lang. So nakakamundo lang na ang ibang LGU siguro nag-submit ng mga ibang lista na hindi naman qualified kaya natidelay na rin po ang relista nationwide. Kaya po ang DBM sinisigurado na tama yan kasi kung may mamali diyan makakasuhan sila. Yun nga lang pag may habang inaayos pa yung lista natidelay po yung mga nag-submit ng tama. Opo, ang dinig namin yung sa Naga City, hindi inaprobahan ng DOH dahil pati mga LGU officials, mga elected, parang gusto rin humingi ng ayuda na para lang po sa mga health workers po, Congressman El Rey, pangyayari. Dapat simbago niya ni Mayor Legasyon, imbis na papa-epal dyan sa Naga Airport na wala naman sa Naga. Talagang balikan natin ang Mayor talaga ng Naga, makita mo sobrang pa-epal. Pati yung covered court ni Congressman Bordado raw, inaangkin niya. Tama yan. Isipin mo, kung mali ang lista ng Naga City sa mga frontliners ng COVID na may karapatan makakuha ng hazard pay, isipin mo ang Naga City, dinidelay niya yung release sa buong bansa. Yan siguro ang asikasuhin niya, imbis na kung ano-ano po ang pinapa-epal po niya dyan. Opo. Sana lang, Congressman, kanina naibalita ko po yung magiging bagong structure sa probinsya, ang Kamsur Pavilion, na ayon po sa inyo, ito ay parang pagsaludo sa mga fishermen, lalo na po yung mga involved po sa sinarapan sa buhi, na sila po yung kanilang fish net ang naging inspirasyon po sa disenyo, lalo na po nung bubong ng ating magiging bagong Kamsur Pavilion. Tuwan-tuwa po sila kanina, may mga nag-react sa akin at nagpapasalamat po na talagang sila po ang naging inspirasyon po ninyo dito sa gagawin pong bagong Kamsur Pavilion sa Capitol po, Congressman. Talaga po kasi alam mo, sa ang aming pamilya, ako si Congressman Meg, si Governor Luigi, nag-isip kami ng mga public structure na matiserve ng simbolismo, inspirasyon. Isipin mo, iconic building,
Nakita mo naman yung mga bagong building sa Kapitolyo, magaganda. Yung mga covered court na sa ni Congressman Mig, ni Governor Luigi sa iba't ibang lugar, talagang magaganda na ang shape and form. Napag-usapan namin tatlo na bigyan natin ng honra ang mga fishermen ng buwi, lalong-lalo na po dyan yung mga nangingisda ng sinarapan na the smallest edible fish in the world. Yan ang po inspirasyon. So basado dyan, nakausap yung arkitekto, ginaganyan ng bubong. Sigurado magiging tourist attraction po yan. Plano rin ni Congressman Lex na maglagay ng ganyan sa Rinconada, sa Buhi, na pwede nating gawing inspirasyon ng mga fishermen. Lagay yung mga picture nila, yung picture ng sinarapan. Pwede tayo mag-serve ng mga sinarapan dyan. So ano po yan, ganyan talaga dapat. Palaging inaangat po natin ang yung mga looks at structure ng building. Yung iconic building sa Kapitolyo naman, ang shape po niyan ay pili. Pili po. Yung ito pong pavilion, yung shape ng fishing net sa buhi. So, naghahanap po tayo. Iba na ang inspirasyon naman namin sunod ngayon, yung mga textures ng coconut. Hanap tayo ng mga building ganyan. So, lahat ng mga meron tayo sa ating probinsya, ginagawa nating inspirasyon para lahat ng mga bumisita sa atin napapag-usapan. At the same time, nabibigyan ng honra yung mga affected, ay yung mga sektor gaya ng fishermen. Opo, at sabi nga nila kanina talagang malaking bagay po daw sa kanila dahil mas makikilala at mabibigyan ng tamang pagrespeto, pagsaludo ang ating mga masisipag na mga local fishermen diyan po sa bayan ng Buhi. So Congressman, thank you very much po sa oras mo. Gusto ko lang idagdag, ang dami nga nag-comment, hindi lang taga Manila, all over the world. Ang ganda niyan, kita kami diyan at marami rin nagsabi mga taga Buhi na sa ibang bansa na ay salamat, nabigyan sila ng honra. So nakakatuwa po na yung isang proyekto natin nakakaiba ay apresyado ng mga iba't ibang mga tao, hindi lang mga Bicolano, no? Kung makikita mo yung mga comment, may mga taga Manila abroad pa na inapushare po yung disenyo. Opo. Congressman, thank you very much po. Ibala ko po ang linya kay Frank. Kakamping Frank. Okay, thank you Papa Benny. Last na lang po, Congressman Al Racer sa BBS-FM. Doon po si Kabenji. Kabenji, good morning. Okay, thank you very much, Manager Frank and Papa Benny. Good morning. Congressman El Rey, live ho tayo ngayon dito sa BBS Naga. Kanina pa ho kami nakamonitor. Malakas ho tayong pinakikinggan ngayon sa 1st District, 2nd, 3rd District po, Congressman El Rey. Una po sa inyo pong pagbati sa mga taga 1st, 2nd District po, 3rd, Kong El Rey. Ismael Reynaldo po sa mga taga Primero, Segundo at Tercer Distrito po. Mabuhay ka mo, good morning. Okay, marami pong nag-aabang dito sa Naga City sa ating pong interview ngayon. Pero kanina pa ho kami nakikinig. Kong, ito po, marami po ako nakakausap, naririnig, nakikiride lang daw yata sa iyo si Mayor Nelson Legacion syempre sa iyo pong popularity. Nakikiride doon itong si Mayor Nelson dahil alam naman natin na tatakbo itong congressman sa 3rd District. Gusto yata mapag-usapan. Ano pong reaksyon mo dito, Kong Enray? Okay naman siya magpa-epal ng kung gusto niya, no? Pero ako sa hiling ko, hindi yan tatakbo na congressman. Saan ka nakakita ng incumbent mayor, atras? Ano ibig sabihin niya? Hindi pa nag-umpisa eleksyon, talo na siya. Saka hindi naman mananalo as congressman yan dahil yung mga pabibo-epal niya sa Naga City, hindi yan ubra dito sa Camarines Sur, no? Hindi yan ubra. Nagpa-survey na po kami. Wala. Malayo po, malayo. Unang reaksyon ng tao, hindi siya kilala. Number 1. Hindi siya kilala sa labas ng Naga City. Pangalawa, ang mga taga 2nd District nagpupunta naman yan karamihan pag weekend sa Naga, di ba? Namamasyal. Nawiwil club pa yung mga sasakyan nila sa Naga. Ang sabi ng mga taga-tao, wala naman nagawa yan sa Naga na maganda. Kasi po ang Plaza Rizal, hindi naman maganda. Yung sentro naman pangkaraniwan naman yung sentro. Kukumpara mo yan sa ibang sentro na syudad, ang layo po, di ba? Saka alam mo, isipin mo ang Naga City, 27 barangays lang. Mahigit sang bilyon ng budget. Isipin mo, 27 barangay, mahigit sang bilyon. Ang Camarines Sur, 5 billion times 5. Pero ang barangay, 1,000. Correct.
So kung tutuusin, yung ginagawa namin sa Camarines Sur, kaya niyang gibuon times 5. Correct. Kung kami may karpuerte, medical van, medical services, burial scholarship, kung meron kaming 30,000 na scholar, dapat siya mas marami scholar niya. Mhm. Kung kami namimigay ng 5 to 10 kilos na magandang bigas, dapat siya rin. Mhm. Hindi namamatian ng mga tao sa Naga City yung kwarta ng syudad. Mhm. Alam ko, Erika, kulang-kulang 1 bilyon eh. Ang Naga, mahigit 1 bilyon ng budget. Mhm. 27 barangay lang. Kung tutuusin mo, pwede siyang mag-implement ng 40 million kada barangay kada taon. 40 million? Oh, sipin mo yan. Kami nga, 1,000 barangay, 5 billion lang. Mhm. So yan ang comment. Pero ako sa tingin ko, hindi yan lalaban. Nagpapaepa lang yan. Nagpapaawa. Last term ko na. Sa akin. Tapusin. So, yung mga pasulat-sulat pa raw. Lumulat pa yata kay dating Vice President Leni Robredo. Nagpapaawa. Mhm. Papaawa. Last term ko na. O tuloy, nabasa ko sa social media, sinagot siya ni Attorney Leni Robredo. Mhm. Sagot siya. Malaka yung dapat simbagon niya yung mga akusasyon sa kanya. Oho. Ulit, incumbent mayor aatras. Pero sa tingin ko tatakbo pa rin niya ng mayor, pero ako mas gusto ko hinahamon siya. Talagang tumakbo siya ng congressman para mapatian niya yan. Hindi nga makabuo ng lineup sa Kamaligan. Kung tatakbo siya, sinong mayor niya? Mhm. Sa Calabanga raw, si Dumalasa, wala yan, talo yan. Kilala ko naman si Dumalasa. Tumakbo na bagang mayor yan. Opo. So yung mga nakukuha niya, wala na sa politika. Mhm. Pwede na magtitiro, kumbaga, kupas na, laos na. Mhm. So, yan, sa bagay sila, laos rin siya, di mga kasama niya, mga laos din. Okay. Congressman, ito po ay matagal na itong pabalik-balik dito sa BBS. Ito po yung mga vendor dyan sa Bicol Medical Center na nakapwesto po sa bakante, maliit na bakanteng lote ng probinsya na pinaalis po, pinadlock ng city. Sa totoo lang po, hindi naman po ito nakakasagabal sa traffic at nakakabigay pa nga tayo ng hanap buhay sa mga kababayan natin. Pinadlock po ng Naga City sa order po ni Mayor Nelson Ligacion. Humihingi po sila ng tulong sa probinsya kasi sa probinsya naman niya itong loteng ito. Bakit niya kami ginigipit ng syudad? Congressman, kulang po kita ng reaksyon dito, Congressman. May pag-asa ba makabalik po sa pagninegosyo itong mga pobreng mga vendor dito sa may BMC, Congressman? Well, una-una, sinabi ni Mayor Legacion, yung mga inapiraw namin dyan sa housing, may mga pinaalis daw kami, ginaraba raw, tutulungan niya. Bakit yung mga yun, sinasabi niya, tutulungan niya, itong mga vendor, hindi niya tinutulungan. Correct, Kung talagang mabuot siya na mayor, dapat tulungan niya lahat. Ang problema, yung mga vendor, pinapaalis niya, tapos sinasabi niya, kami raw nagpaalis, sinungaling talaga to si Mayor. Kami raw ang nagpapaalis, at pinapaalis niya. Pero ang alam ko, karamihan ng mga pinapaalis niya dyan, mga hindi nagboto sa kanya, kaya galit siya. So, May lumapit sa akin minsan na pinapaalis raw sila dahil mga bonggat raw sila. Pinaalis raw sila ni Ligacion. Sa ka nakakita, makita mo naman yung ugali talaga ni Ligacion. Mabuti nga yan na nanggugulo siya sa probinsya, nanggugulo, papaepal siya. Lumalabas po ang tunay niyang ugali. Kasi alam mo, Benji, hindi naman kami nakikialam sa politika sa Naga eh. Totoo. So, kung kami pakialaman niya, magkakampanya ako mismo laban sa kanya. Correct. Bakit? Napakarami pong empleyado ng Kapitolyo nasa Naga. Una, napakaraming mga taga-Naga po na araw-araw pumupunta sa Kapuerte, humingi ng medical assistant. Ipapakiusap namin sila na wag na nilang iboto yan kahit na barangay captain yan si Ligacion. Kasi abusado talaga at grabe ng issue sa corruption. Akala niya wala kami impluwensya sa Naga. Marami po kami impluwensya diyan dahil ang tatay ko naging congressman diyan. Ang katotohanan, may bahay pa nga ang aking ang magulang diyan sa Balatas, taga Naga. Marami rin kaming kaibigan taga Naga. Marami kami natutulugan taga Naga.
May housing program kami sa Naga. Mhm. Gusto ko na nga sabihin lahat ng hindi bumoto kay Legasyon, bibigyan namin ng bahay sa Naga kaya. Pwede. 10,000 po ang papamigay naming bahay dyan sa housing unit. Aha. Sabihin ko na lang, pag hindi kayo bumoto kay Legasyon, may chance kayo makakuha ng bahay. Oy, Congressman, ihabol ko lang, baka nakalimutan mo po, yung mga tulong yung medical, ang kapwerte na bibigay ng maintenance medicine, dyan sa Capitol, may nakasalubong kong kakilala ko, papunta ng convention, humihingi siya ng, nakahingi daw siya ng maintenance medicine sa nanay niya. Sabi ko, okay, maintenance medicine, ibig sabihin yun talagang pang-araw-araw ho, Congressman. Opo, inumpisahan po namin last year yan ng October. Mhm. Pinaikot namin po sa mga iba't ibang barangay ang mga leader po namin. Tinanong sa mga senior citizen, ano ba yung maintenance medicine nyo? Yung Losartan, Amlodipine. Mhm. Na umaabot po, karamihan po umaabot ng 800 to 1,000 pesos kada buwan ang maintenance nila Benji. Mhm. So basado dun sa impormasyon, nag-upisa na po kami, dinideliver na po harong-harong ang maintenance medicine nila kada bulan. Mm. So sa mga nagtatangog na hindi pa nakaka-avail niyan, Punta lang lumapit sila. na kayo sa Kapuerte, Mhm. lumapit na kayo sa mga leader namin, kay mga mayor namin o barangay leaders, Opo. na sabihin po nyo kung ano yung maintenance medicine nyo. Kasi hindi naman po kami pwede magbigay ng basta-basta maintenance kasi kung hindi naman nila kailangan. Opo, No? correct. So, kung ano yung maintenance nila inainom, Losartan, Amlodipine, kung ano pa, Mhm. kung meron po kami, ililista po namin sila at ibibigay po yan ng Kapuerte kada buwan. Mm. Ginagawa na po yun sa naman nakapakarami. So salamat, hinapot mo yun, Benji, dahil yung iba din pa nakakaaram kaya. Nakasalubong ko kasi. Kung nagigibo nga ni sa probinsya yan, paano dahil ginigibo yan sa Naga? Mhm. Tsaka po, hindi yung sa masakit, kundi yung maintenance talaga, daily, na sabi ko, pambira, wow, ganun ba talaga? Binibigyan ng kapwerte doon sa convention center. Congressman, ito pa. Gusto ko lang idagdag. Ang problema kasi, pag kulang ang kwarta ng mga pamilya dyan, pinipili nila, ano ba ang gagawin natin? Bibili ba tayo ng maintenance medicine o kakanon? Mm. So talagang nakakalungkot na maaraman yan. So, ngunyan tinataon na namin yung maintenance, nagagamit na nila yan sa pang-skwela, pang-allowance, pang-kakanon. So, nakakataba po ng puso na malaking tabang po yan sa ating mga residente dito sa Kamsur. Mhm. Congressman, ito pa, isa pa good news. Very good news po ito. Balita ko po may ilalagay na windmill dyan po sa bayan ng Libmanan at ma-generate po itong income sa Libmanan. Ito pong windmill ito yung tulad po, Congressman, dyan sa Ilocos, Congressman? Ay, oo, binalita. Actually, yung Aboitiz Power Cornerstone, maglalagay ng 60 megawatt sa party ng Libmanan. Mhm. 5 billion na investment. Pero hindi lang sa Libmanan po. Sa Partikan pa sa Cauren, meron maglalagay 300 megawatt. Mm. At nung isang araw po, kausap ko yung isang kumpanya, kausap namin ni Luigi, yung CIP, magtatayo. Ito, 1,000 megawatt sa Partikan San Miguel Bay. Mhm. So, Benji, ito lang, no, bilang patunay sa kumpiyansa ng mga investor sa Kamsur sa liderato ni Lob Luigi, mahigit ang naka-apply ngunyan sa magtatayo ng wind power, ito naka-apply 7,800 megawatt. Ang investment niya naabutin ng 500 billion. Opo. So, totoo to. So, kahit nakalahati lang ang magkatotoo dyan, laking tulong sa atin yan dahil magabayad ng buwis yan, libo-libo po ang mga empleyadong makukuha niyan. So sa Libmanan tuloy na yon. Sa Pasakaw nag-aaral pa. Dito sa San Miguel Bay, after 1 year malalaman kasi kung malakas ang hangin tuloy. Mhm. So maray na tinapot mo yan kasi alam mo sa dami namin ng ginagawa, hindi na namin na-announce yan. Opo. Pero totoo yan. Dagdag income, dagdag kita sa munisipyo, probinsya, sa barangay po. At totoo po yan. Yung sa yung kagaya sa Ilocos, tuloy yan. Aboitiz Power po, 101% tuloy na po dyan sa Libmanan. At orgulyo ko po sabihin, ako po nagpuon kayan Pabangan Sindan nung ako pa governor. Na-delay lang dahil yung mayor ng Libmanan noon, inulang ng 9 na taon eh. 9 na taon, inulang yan eh. Opo. Kaya na-delay yan eh. Ngunyan na natanggal na yan si Brioso,
Kay Mayor Camara, sabi ko bumalik na. Kaya tuloy na po. Mag-uumpisa na po construction end of this year. Okay. Saka ano po yan, Congressman, tulad doon sa Ilocos, magiging tourist attraction po ba yan, Congressman? Yan ang windmill na yan, yung napakalaking, anong tawag dyan? Mhm. Totoo yan. Kasi Pasakaw, Libmanan, meron. Sa parte ng Sipokot, meron rin. Sa parte ng presentasyon, may kaulay rin kami. Parte ng Lagunoy Golf, meron kaming kaulay. Parte ng San Miguel Bay, meron kaming kaulay. So, napakaganda. Gusto ko rin balita po, hindi ko lang nasasabi, naalala ko lang, yung international port na plano namin na nag-umpisa na po sa bayan ng Pasakaw, sa Barangay Balogo, Pasakaw, nagtatayo na po tayo ng international port na pwedeng dumaaw ng mga international vessels, pwede rin dumaaw ng mga international cruise ship. So, yan po, tuloy na po. Ang project po niyan ay Philippine Ports Authority, PPA. Malaking proyekto po. In 2 years matatapos po. So, hindi lang po kalsada, eskwelahan, kapuwerte po, port, at mga windmill, marami pa po tayong mga proyekto. Pambihira, Congressman. Pero yung sa libanan ng windmill, yun po mauuna na po yung Congressman at tuloy na po yung construction. Yes, tuloy na tuloy mag-umpisa ang construction this year po. Okay. Congressman, isang katanungan na lang at hindi ho kompleto ang interview natin kapag hindi ho natin ito na itanong. Reaksyon nyo lang po, yung isang mayor na nagdeklarang tatakbong gobernador, ngayon daw po congressman na lang. Baka sa sunod na buwan po, mag-vice mayor na lang kay misis niya. Ano yung reaction niyo po na wala yatang lalaban na gobernador, congressman? Sa kami naman po, kahit sino maglaban, preparado kami. Dahil kami may programa, merong plano. At pag tinaram namin yung plano, gigibuhon namin. At pag nagsabi kami ng plano, gigibuhon dahil kadakol lang kami nagibo. Kasi simple lang naman yan kung si Simon ang gusto mag-dalagan, dapat sabihin ninda kung anong kakayahan at nagibo na ninda. Diba? At ano yung gigibuhon? Kasi kagaya yan si Mabulo, puro pangako, gigibuhon daan niya ini. Simple naman ang symbol ko Gigibuhon mo yan, di mo nga nagibo ng ngunyan sa mayor ka. Tama. Diba po? So, siguro naglibot siya, sinabihan siya ng mga tao na taog siya o kaya bolero siya. So sinasabi niya congressman siya, okay man niya kung anong idalaga niya. Kasi maski congressman, balik na naman tayo Balik na naman po tayo. Kung ang San Fernando nga ni mayong tubig inomon, anong itataram mo sa Libmanan, sa Pasakaw na mas magayon? Totoo yan. Ano sasabihin niya? Saro lang naman ang nagibo niya, pero sila, yung island, yung nung nakakamatay na island na naka-akimpunan, may na-aksidente na naman Center Island. Haputon mo siya, Mabolo, ano ba ang nagibo mo sa San Fernando? Mayo man, kabus na covered court, Villapuerte. Kabus na Tinampo, Villapuerte. Mga serbisyo, Villapuerte. Tubig, inumon, din niya nagibo. Halaton niya, kami mapagibo kaya. Anong nagibo niya? Center Island. So, sabungan na mayong permit. Illegal. So ang hapot ng mga taga-Pasakaw, Pamplona, Gainsamin, Nalabak, Libmanan, Pamplona, paano matubot sinta kay Mabolo na mismong banwaan nga niya, dahil napagayon. So, yan man lang ang kasimbagan ko dyan. Dapat siguro siya kandidato na lang ng Barangay Kagawad. Pero sa hiling ko, maski Barangay Kagawad, dahil magkano yan. Dahil aram kang tao, kaya nagkakana yan. Dahil sa sinuportahan siya. Totoo yan. Ngunyan na kinalaban niya kami, niraraot niya kami, bawas boto sa iya yan. Daog yan. Tsaka si Dato, galit sa kanya si Dato. Ginagamit niya daw yung pangalan ni Dato Arroyo. Nabasa ko yung post ni dating congressman Tato. Sabi niya, pasali si Mabolo. So, kawawa naman. Kasi naglilibot ba kayo si Mabolo na kung ano-ano lalabanan da ako ni Dato, kung si Zaina, putik man. Tapos pupunta sa sarong lugar, mayong itatao, tapos sasabihin niya, mapatarata siya ng baga sa sunod. Mga tao, sipi mo si Mabolo nagbibisita sa lugar, tapos imbis na magtaon ng katabangan,
Nasabihin niya sa sunod daw. Sabi ng mga tao, mga nang sunod. Kasi isipin mo, maduman siya sa lugar, rarauton kami, na namamatian kang tao ang mga katabangan namin. Opo. Niraraot kami, tapos maya man siyang inawalat ng katabangan. So, okay man yan. Kung yan ang style niya sa kampanya, okay yan, bawal sa boto. Alam mo, dapat pag nagbubisita ka sa isang lugar na grabing kahirapan, grabing katiusan, dapat magdara ka ng ayuda, magtao ka ng pag-asa. Tama na eh. Correct. Pero kung dapat ang dara niya, pag-asa, bakong paasa. Yan ang tagline ni Mabolo eh, puro paasa, mayong pag-asa. Okay. Congressman, thank you very much po. Thank you very much. Balik ko na kay Kakiko. Kakiko. Thank you, Kaben G. Last two na lang po ning message tigi. Basahan ko lang. Good morning, Tabi. Kay Congressman Alvin Villafuerte at saka kay Governor Luigi. Salamat po, baog-baong kabiligi sa Banwaan ni Lagunoy na nakaibanan si Bebot Bona sa kadbang ayuda na itinataw po kan Kafuerte kan probinsya kan Kamsur. Mabuhay po ang Villafuerte, sir. From Lagunoy po yan. Nakula po ng pasalamat sa Indo asin kay Bebot Bona, sir. Congressman. Ay mabuhay mga taga-Lagunoy, taga-partido, padangat namin kamo. Araw-araw po nagilibot po ang Kapitolyo, kasama po si Marco Gumabaw, na siya ang representative po ni Gov. Luigi dyan sa partido, nagtataon ng baga, nagtataon ng ayuda, nagtataon ng mga medical missions, scholarship. So salamat sa mga taga-Lagunoy at sa iba't ibang lugar. Galing na po sila sa Caramoan, Tigaon, Sangay, San Jose, si Ruma. Tuloy-tuloy po ang paglibot niyang Kafuerte. Pag-ibot ni Gov. Luigi at kung wala po si Gov. Luigi, nagpapadara po ng ayuda kay Banan si Marco Gumabaw po na excited po ang mga tao naman na mahiling moon siya. So talaga, salamat po, mabuhay mga taga-partido. Opo, saro na lang, Congressman. Good morning, Sir Pak. Pakibasa man po para kay Congressman Alvin Villafuerte. Nagpapasalamat po kaming maray sa Kafuerte Scholarship Program na itinataw po kan probinsya. Dakulang tabang po na nakatapos ng sakuyang aki ng unyan saro na pong registered nurse. Sa kuyang aki po na education, BS Education na nagkaklase po sa Naga. Sa pagikan Kafuerte, mag-graduate naman po siya. Salamat pong maray, Congressman Alvin Villafuerte po kanto dakula ang tabang nindo sa Samuya, taga-Karamuan po kami. Sir, Congressman, sa Kafuerte, dami talaga mga taga-partido ang sipent nito. Tabi, Congressman Alvin, sir. Salamat sa nagmensahe na yan, nakakataba ng puso. At least, mauma po kami na kadakol na po kaming natabangan, na nakagraduar, nakakuha na ng trabaho. Asahan po nindo na hindi lang ipapagpatuloy itong scholarship, dadagdagan pa. Alam mo, mahigit 30 mil na po ang mga scholar, dinadagdagan pa. In-announce namin ni Congressman Mig, Governor Luigi, ako po at ang Bicol Saro. Yung pondo namin, pinagsasaro namin yan. Tanganing sa 5 distrito, 35 banwaan kasama Iriga City ay talagang mapadagos ang scholarship. Alam mo, malaking bagay talaga ang scholarship kasi maraming nga nagkasabi dyan, Congressman, kahit na wala ng proyekto, gusto lang namin scholarship sa medical assistance. Kaya aside from maraming proyekto po, nakatutok po kami dyan sa scholarship sa mga medical assistance dahil ang tao pag nakagraduar talagang aangat ang buhay nila. So asahan po nindo, kahobenan, mga magurang, na lalo pa po natin dadagdagan at papakusugon po ang Kafuerte Scholarship Program. Opo. It's 9 o'clock na po, Congressman Alvin Villafuerte, sir. Your parting statement na lang po sa gabos na nagdadaog sa tulong makukusog na radio stations dito po sa probinsya kan Camarines Sur. Magatugag si Congressman Alvin Villafuerte. Well, init sa gabos, salamat sa oportunidad. At least na discuss natin, na tinutulak po natin na ma-release na po yung COVID hazard pay sa ating mga medical health workers, yung Kamsur Pavilion na ginigibot sa Kapitolyo, yung windmill na makakadagdag kita sa probinsya, hanap buhay, oportunidad, yung update ng airport dyan sa Pili. Ang katotohanan talaga, itutulak talaga natin yan at sana mabawasan na yung mga paepal. Dapat magkasaro na lang, tanganing matulak yan. Imbis na yung nagpapaepal ng raraot pa. As in, kadakot pa po kita mga programa, proyekto na tinampo, highway, mga eskwelahan na ongoing. Yung update dyan sa Ragay na Andaya Highway, sinabi ko na po ang tunay na rason kung bakit ganyan hindi maganda ang sitwasyon dahil maluya nga niyang foundation.
kaipuan, ayusin yan, baguhin ang plano. So nakatutok po tayo dyan at marami pa pong iba. Salamat sa oportunidad sa inyo po sa media, Frank, Benny, at kay Benji. Salamat po sa inyo po sa oras at Diyos maray na aldaw. God bless po. Babalos, mga tugang si Congressman Alway Villafuerte sa tayo na kaibanan. Siguro oras na para mag-survive. Okay, thank you very much kay Kakiko, sa KMFM, saka po sa EBFM. Nakaibanan ta mga tugang si Congressman El Rey Villafuerte. Ano po, standby na, masunod na po ang programang Syudadano. Mula po mga kaibigan sa Pedro Kapitulo 1 o 2 versikulo 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, isang maharlikang pagkakaserdote, isang banal na bansa, isang natataging bayan, upang inyong ipahayag ang mga papuri niya tuwing tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag.